Hi guys! Alright! So magandang hapon po sa inyo lahat. So nandito naman si Kainesh guys sa kusina. Ayan, so may bitbit ako guys kasi galing po ako na grocery. Ayan, so ngayon po is araw ng Sabado. Alright! So walang pasok si Kainesh. Ayan po, ito po yung good news natin mga ka-kind. At sana is makisama din po yung weather dito sa Japan, no? Para tuloy-tuloy yung vlog ko po. Okay? So, bago ang lahat, bago po ako magluluto, ayan. Ngayon kasi, nagtataka kayo, busy po yung work ni Kainesh para hindi ako nagtrabaho ng Sabado. Yan, bakit po? Okay, para po sa kalaman ng lahat, sa Japan rules po ngayon, bawal po ang magsobra tayo ng overtime. Okay? Hindi po lang tayo ang magkakaproblema sa Japan rules, lalo na po yung ating company. Okay? So, pwede silang makasuhan yung company natin. Yan. Labor ang magiging kalaban nila. Okay? So, yun po guys, para po sa kalaman ng lahat, sa mga kabayan po natin na nasanay po na may overtime tayo. Ayan, lalo na po nung unang panahon talaga, grabe yung overtime namin. Kahit Sabado, walang limit yan as long okay yung katawan mo. Ngayon po, marami kasing nakikita na ang problema sa sobrang haba po ng overtime talaga, maraming nagkakaproblema rin po sa katawan. Pag sobra-sobra sa trabaho. Yan po ang isa sa problema dito sa Japan. Kaya ang ginawa ngayon sa Japan rules, bagong patakaran po, kailangan mismong company susunod sa rules sa mga tao. Alright? So, hindi lang po yan guys. Maraming nabago para sa mga trabahante, sa mga worker po dito sa Japan. Marami silang mga rules na kailangan sundin ang company. At isa na nga po dyan, ang binahagi ko po sa inyo, ang mahabang oras ng overtime. So, bakit si Kainesh sobra sa oras ng overtime? Ito po yun guys. Sa loob ng isang buwan, ang overtime namin is pwede lang po 44 hours. Yan. Or 45. Kung pwede nga lang, hindi ka talaga umabot ng 44 hours. Alright? So, halimbawa, kasi ang overtime ko po, everyday, 2 hours. Yan. So, kung may 20 days ka pong work, nasa 40 hours na po iyon. So, minsan, ang kalendaryo namin, katulad yan, iba-iba kasi ang mga company. Iba-iba yung kalendar namin, guys, na may pasok kami. Alright? So, ang company ni Kainesh, ang pinapasukan ko po, hindi company ng Japan. Hindi kalendaryo po ng Japan ang sinusunod namin. Yan po, sorry po. Kung hindi, may sarili kaming kalendaryo kasi ang mga order namin ay papunta sa ibang bansa. Okay? Yan po. So, ngayon guys, pag halimbawa, ang kalendaryo ng pasok namin sa loob ng isang buwan, katulad po ngayon, October, magiging 23 days kami. Yan. So, kung papasok pa ako ng Sabado, sobra-sobra na po ang overtime ni Kainesh. At isa po sa ibahagi ko rin po sa inyo, dahil nga po 23 days na po ang magiging pasok ko. So, ang overtime ko po niyan, kapag may 2 oras ako, magiging 46 hours po. So, bawal pa rin ako magsobra. Ayan. So, ang gagawin ni Kainesh, pwede akong mag-leave ng isang araw. Para fix po siya na 44 hours lang ang overtime ko po. And then, pwede rin po akong pumasok sa loob ng 23 days pero hindi ako mag-overtime. Alright? So, yun po. Ngayon, ibahagi ko rin po sa inyo bakit po ba ako nagsobra. Okay? So, baka maguluhan po kayo mga kakain kasi minsan sagad ang pasok ko ng trabaho. Minsan 5 hours ang overtime ko noon. Minsan 6 hours, lalo na pag may mga double check kami sa ibang lugar. Ayan po, bilang na bilang kasi yun yung biyahe namin. Ayan. So, ganito po yun guys. Sa loob ng isang taon, okay, dito po sa Japan, Gukai Meraw kasi na ako. Yan. Kumbaga, 5 buwan na sa loob ng isang taon, allowed po, pwedeng magsobra. Okay?
Katulad po last month, umabot po ako ng mga 64 hours na overtime pay. Overtime ko po. So, 64 hours din po ang bayad pay ko doon. Kasi nga overtime, di ba? Overtime pay. So, malaki nga naman talaga kung susulitin mo. Pero yung katawan naman natin, di ba? Mahirap din. So, tama din ang ginawa ng Japan. So, dahil nga po, naka-overtime na ako sa loob ng isang taon ng 5 buwan. Yan, halos magkasunod yan. Kahit umuwi pa ako ng Pilipinas, sobra pa rin ako sa overtime. Yan. So, magkakahalos magkasunod yung time na yun na kasi nga busy po sa company. Sobra ako. Palagi, minsan, umabot na ako ng 70 hours na overtime. Okay. Dahil nga, yung Sabado kasi guys, automatic po yun. 8 hours sa trabaho ng Sabado, overtime pay sa amin yun. Kaya yung Sabado kasi, kasali po yan sa bilang ng overtime. Hindi lang po yung Monday to Friday na may 2 hours. Okay? So, para sa kalaman ng lahat, kasali po ang Sabado na overtime hours na po siya. Right? Ang tama lang po talaga is yung Monday to Friday. Yan. Kapag pumasok pa kayo ng Sabado, yan po is nagsobra na. Kaya, yung iba naman, alam ko talaga may gumagawa niyan. Sobra-sobra sa OT, sa overtime. Pero, siguro may mga company, hindi ko alam kung anong mga ginagawa nila. Pero kapag mga malaking company guys dito sa Japan, sumusunod sila sa mga rules. Right? So, lucky din si Kindness do. Dahil katulad po nito, minsan lang din kami magbanding ng pamilya ko. Yung asawa ko is tulog po ngayon. Isa siyang night shift po. Yan. So, may time ako na magluto sa kanila. Okay? Yan po guys. So, umpisa mo ni Kindness. Ayan, so, medyo nakapahaba yung explanation ko po. Pero ito po yung totoong rules ngayon sa Japan. So, sa mga kababayan ko po na nibago, bakit yung overtime nila, bakit 1.5? Bakit 1.45 hours na lang? Hindi sagad sa 2 oras. Dahil nga po, ito po yung kasagutan, no? Dahil ito talaga, napatunayan ko po talaga, totoo po iyon. Na effective talaga na ngayon, taon na to, bawal po magsobra sa overtime. Okay? Alright. So, umpisa na ni Kindness guys. Kay muli na akong trabahante, akong anak. Trabahante man ron. Trabaho man siya. So, magluto. Kusinira ko karon mga kakain. Di ka ko grocery. Magluto na ko dali-dali, no? O, diba? Alright guys. So, ito naman yung dating gawin ni Kindness, no? So, dito ko talaga guys, sinadya na magisa po ng ating spaghetti sauce. Kasi nga, mamaya ilalagay ko rin po yung pasta dito. Gusto ko yung sa kaldero talaga yan siya, yung sa mismong sauce niya guys, no? Ayan, ipaghalo-halo natin mamaya. Mas madali po kasi mag-mix. And then, napansin niyo po guys, habang nagigisa po ako ng aking giniling po na karne, ayan, so nilagyan ko rin po yan ng cheese, ayan. So, depende rin po kasi sa atin no, kung paano tayo magluto ng sauce ng spaghetti. So, si Kindness, habang nagiligisa ko rin po, naglalagay po ako ng cheese, alright? So, ayan po guys, at konti na lang, medyo nagmamadali si Kindness dahil nga po yung oras natin, yung anak ko is malapit na rin kung uuwi. Ayan na po mga kakain. So, ito na po yung sauce natin. So, hindi naman kasi gaano kadamihan yung ginamit ko na pasta guys. Pero alam ko na medyo sobra-sobra yung sauce natin kasi baka sa mga nagtataka po ba't hindi ko pinakita. Lalo na po yung sa mga bagong nanonood po kay Kindness. Ayan, thank you po. So, may mga na-upload na ako kung paano ako magluto dito sa Japan ng spaghetti. So, paki-check na lang guys sa aking mga videos po kung ano yung mga paano at ano yung mga ginagamit ko dito sa Japan na talagang hindi ka na pupunta pa sa mga Philippine food, diba? So, nandito lang sa Japan ang mga ingredients ni Kindness at napakamura pa. Alright? So, ngayon naman guys, habang hinihintay ko pa kunti na lang maluto na yung ating spaghetti sauce. So, nagtimpla na rin ako guys kasi magawa ako ng crispy chicken. So, sariling timpla naman ni Kindness. Ayan. So, syempre guys, thank you kaayo sa palaging ng mga nagsubaybay. At alam niyo na po yan guys. Alrighty. Diba? Kung paano magawa si Kindness ng ating crispy chicken. Okay. So, simple lang kayo ang akong paghimo sa atong crispy chicken karon mga kakain. So, yun lang po yung ginagamit ko po nung yun lang ito. So,
So, busy kaayo sa kindness, no? Pero unya, nag-rest naman ni siya, kaya nag-edit na po yung pagkatanaw po movie. So, ito yung ano ko guys, yung food trip. Kapag Sabado, wala kaming lakad. Yan po. So, namalingki lang ako kanina. Dire-diretso na po uwi sa bahay. Ito na po agad yung ginawa ko. Okay? Alright guys, ito na po yung ating crispy chicken. Malapit na rin po itong maluto mga kakain. Ito ating first batch po. So, kung napansin niyo po guys, medyo maluwang po yung ating pagluluto ko po ng crispy chicken. Yes po, dahil mas, ito yung maganda dahil parang mas pantay po ang pagluluto natin ng ating manok. Okay? So, hindi ko na po kasi ito na pinakuluan yung ating chicken po. So, mas masarap po siya kapag dire-diretso mo na lang siyang lutuin. Depende na po yan guys sa pagtitimpla niyo po. Ayan, so yung ating second batch din po ng ating crispy chicken. Alright! Wow, malapit na makakain si Kindness mga kakain. Alright po mga kakain. So, dahil hinihintay ko na lang po maluto yung ating crispy chicken po. So, ito naman ginagawa ni Kindness. Nag-slice agad ako ng saging. Okay. Ano bang gagawin ni Kindness nito? Siyempre guys, dahil nga po food trip at craving ng turon si Kindness. So, yun ang hindi ko nakain sa Pilipinas, yung turon. So, ito, wala akong saging sa, yung saba na saging, wala po. Kaya ito po yung gagamitin ko po na turon po natin. Okay? So, sa mga hindi pa po nakatry, masarap po siya guys kahit hindi nalagyan ng sugar yung turon niyo po. Masarap po siya. As long na nakapansin niyo po guys, medyo hilaw-hilaw pa. Yan, mas masarap yung medyo green-green pa yung mas masarap pong gawing turon. Huwag na yung masyadong hinog. Okay? So, balutin mo na ni Kindness. Madali lang po ito mga kakain. Ayan guys, so ready na po. Naka-serve na sa table natin yung niluto ko po kanina na crispy chicken, tapos yung ating spaghetti. Okay. Ayan po. And then yung ating turon po, mamaya ko pa ito lutuin guys. Kasi mas masarap po siya yung mainit pa. Madali lang kasi siyang lutuin. So kumbaga, naka-ready na lang po. So ito ang purpose ko po nito guys is, yun nga po, mag-movie tayo. Movie marathon tayo ngayon. So ito yung isa sa mga craving ni Kindness, magkape tayo, kumabutan tayo ng madaling araw, o diba? Sa panonood ng movie. Ayan. So, ito po guys, at syempre, maghahapunan na po kami dahil dumating na rin po yung aking anak. Alright po mga kakain, so ngayon po is, ako na po yung unay magpapaalam sa inyong lahat. Ayan, so thank you po sa inyong panonood po talaga at pagsubaybay palagi. So, mga simpleng mga vlog ni Kindness, no? So, dahil tapos na po yung ating bakasyon sa Pilipinas, ayan, so balik na naman ako dito sa Japan, buhay-buhay ko po sa Japan. So ganun lang po guys. Isa ito sa maganda rin po no na hindi na nagpasok ng work si Kindness ngayong Sabado na to. So parang yung iba talaga guys kapag yung nanay mismo nasa bahay, no? Kasi nga po, katulad ng anak ko, pagdating niya, pagbukas pa lang ng pintuan, tuwang-tuwa na siya na may inihanda na po sa table si mama niya. O, diba? So, siyempre, alam mo yung pagod ng nanay, guys, nawawala talaga. Pag nakita mong excited, yung mag-ama ko na inihanda po sa table po. So, yun po guys, banding talaga, no? Importante talaga sa lahat ang pamilya. Yan. So, pahalagahan natin mga kakain. So, ano man yung mga sitwasyon, ano man mga problema, ayan. So, tulungan lang po guys sa pamilya. Especially po talaga sa mag-asawa. Yan. Yun po ang yung foundation talaga sa relasyon, ang mag-asawa, ano man yung mga dapat pag-usapan. Okay? So, yun po. At, syempre, isa rin po na binahagi ko po sa inyo, hindi na po kailangan na kumain pa kami sa labas. Di ba po? Kasi ito yung patuloy na binabahagi ko at pinapakita ko palagi sa mga vlog ko na hindi yung gagastos ka para makapag-banding. So, enough na po na mamalengke ka po. Tapos sa bahay lang, mas mahaba pa yung oras sa banding mo. Kaysa, pwede rin naman paminsan-minsan kakain sa labas. Pero katulad po nito, na
night shift yung asawa ko, mas makapagpahinga pa siya lalo kapag nasa bahay lang kami. Okay? At syempre, mas matipid. Alright? So, thank you guys sa iyong panonood. At yun po ang aking update sa rules po ng Japan. Kaya walang pasok si kindness ng Sabado. Yay! Bye guys! Thank you for watching po.